Mga kwentong pambata. Ika-12 gabi. Noong unang panahon, sa isang mainit na araw, isang barko ay naglalayag ng marubdob sa liwanag ng karagatan na nagdadala ng maharlikang kambal, sina Violet at Sebastian. Silang dalawa ay bumalik mula sa kanilang bakasyon na puno ng kasiyahan at kaligayahan. Ayokong umuwi. Violet, V, Earth patungo kay V. Gosh! Usog ka nga! Ha! Si Violet ay nakatitig sa karagatan patungo sa kaharian ng Ilaria na naan-dyan lang banda. Meron bang dahilan kung bakit malapit ang loob mo sa munting bahagi ng lupaing iyon? Gusto ko ang hari ng Ilaria, si Orsino. Siya ay mabait at napakagwapo. Para siyang bulaklak sa gitna ng bagyo. Anong ibig sabihin nun? Pumanhin sa pagwasak sa maling akala mong puso pero si Orsino ay umiibig sa isang countess, si Olive. Sinong may sabi sa'yo niyan? Yun ay haka-haka. Oh, haka-haka lang pala. Orsino, sana makilala na kita. Sana mas mahabang bakasyong ito at mapayapa. Ayon sa kasibihan, mag-ingat sa iyong mga hiling. Ilang minuto lang, lumapit ang isang napakalakas na bagyo. Sinubukan ng lahat na kontrolin ng barko, ngunit inabot sila ng mga alon at winasak ito. Ano? Saan? Kumusta? Anong nangyari? Inanod tayo ng bagyo sa dalampasigan. Ito'y parang Illyria. Ilaria? Orsino? Wow, may mga prioridad ka talaga. Sa totoo lang, pwede ito. Anong ibig mong sabihin? Di ba gusto mong magustuhan ka ni Orsino? At ito ay maaaring maging extension ng aking bakasyon. Mag-isa. Oh, darating ang barko ng aking ama para sunuin tayo sa lalong madaling panahon habang nag-aantay. Gawin natin ang gusto natin. Oo, At ayun, sila ay naghiwalay ng landas. Habang si Sebastian ay hindi nagtagal bago magsimula mag-enjoy, Haha! may kaunting problema si Violet. pakiabot sa inyong hari na ako, si Prinsesa Violet ng kaharian ng Ambrose ay humihiling ng pagkakataon na makipag-usap. Ang mga gwardya ay tumingin lamang sa kanya at sumigaw ng malakas. Ha 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 ha! Prinsesa? Nakasuot ng ganyan? Nagkulay rosa si Violet sa kahihiyan. Ang bastos! Oh, walang nakakakilala dito sa akin, pati ang hari. Paano ko siya makakasalamuha? Nandito po ako para sa pwesto ng maharlikang mensahero para sa hari. Alam ko na, ang gagawin ko! Bumili siya ng mga damit at wig at kasama ang konting makeup, siya ay mabilis na nag-ayos. Kamukha ko si Sebastian. Para sa maharlikang mensahero na pwesto? Oo, ngayon ano ang gagawin ko? Ha? Orsino, teka, tama bang makipagkita sa kanya ng ganito? Hindi gaanong nakapag-isip si Violet. Ngunit nang dumating ang kanyang pagkakataon, napahanga niya ang hari. Anong pangalan mo? Vayo? Ha? Si Sario? Sige, Cesario. Ikaw na ang bagong maharlikang mensahero ko. Sumunod ka sa akin. Tumibok ang puso ni Violet. Siya ay labis na natuwa maging malapit sa kanya. Ngayon, paano ko sasabihin ang katotohanan sa kanya? Inabot sa kanya ni Orsino ang isang sulat. Ang una mong gawain, mangyaring ihatid ang sulat na ito kay Countess Olive. Countess? Olive? Si Orsino ay may gusto sa isang Countess Olive. Bumalik ka kagad. Wala siyang magawa kundi sundin ang mga utos niya. Siya ay umalis na galit at nakarating sa tahanan ng Countess. Oh! Lumayo kayo! Haya! Okay ka lang? Salamat sa pagligtas sa akin. Anong pangalan mo?
Cesario? Ako naman si Olive. Si Violet ay nakatitig sa kanya at nagulat. Nahihiya siyang binigay ang sulat. Ako'y nandito upang ihatid ang sulat ni Haring Orsino. Isa na namang love letter. Di pa niya nauunawaan na hindi ko siya gusto? Sobrang cheesy niya. Ikaw, di mo siya gusto? Hindi. Pero ikaw, parang gusto kita. Ha? Si Olive ay nagtangkang pigilan siya, ngunit sa maraming pagsusumikap, nagawang makatakas ni Violet. Si Orsino ay sabik na naghihintay sa kanyang pagdating. O ano? Siya'y, medyo napaka-interesanting babae. Siya isang bulaklak sa gitna ng ulan. Napaka-romantiko ng mga salitang ito. Sumagot ba siya? Hindi. Ay, gaya ng inaasahan. Siguro kailangan mo nang sumuko. Mas magsumikap pa? Oo, yan ang gagawin ko. Si Violet ay madalas papuntahin sa tahanan ni Olive at mas nakilala niya ito. Countess, ako'y? Cesario! Napakagwapo mo naman! Salamat. Ito ang sulat. Mamaya na! Halika! Ikwento ko ang huli kong biyahe. Mahilig ka bang bibiyahe? Di masyado. Kailangan kong Mag-tsaa ka muna! Ang interes ni Olive kay Violet o kay Cesario ay patuloy na lumalago sapagat siya ay isang mabuting tao at maalahaning prinsesa. Ngunit habang mas nakikilala niya siya, mas nararamdaman ni Violet na si Olive at Orsino ay hindi bagay. Si Olive ay mahilig sa paglalakbay samantalang mas gusto ni Orsino ang umupo sa tabi ng kanyang pugon at magbasa ng libro. Tunay na introvert. Katulad ko. Nagpa siya si Violet na ipaalam ito kay Orsino. Umaasa na mawala ang interest niya kay Olive. Gayunpaman, Gusto ko rin ang paglalakbay. Hindi naman inyong kamahalan. Hindi ko rin naman gusto. Pero sa tunay na pag-ibig, kaya kong malampasan ang lahat. nagsulat si Orsino ng maraming sulat kung saan inalalahad niya ang kanyang pagkahumaling sa paglalakbay. Bakit? Nagsisinungaling ang lalaking ito. Halika, Cesario. Panoorin mo kung makipaglaban. Huwag na lang siguro. Si Violet ang madalas na napapasama sa mga hilig ni Olive. Mahilig siya sa mga palakasan. At maraming beses, napipilitang tumakas si Violet. Nako, siya'y labis na katulad ni Sebastian. Siguradong magkakasundo sila. Nung gabing yon, tinawag ni Orsino si Cesario upang kausapin. Cesario, bakit ayaw akong mahalin ni Olive? Inyong kamahalan. Mahilig ang Countess sa pampantasyang palabas puno ng kasiyahan habang mas gusto ninyo ang romantikong dula sa teatro. Ano ngayon? Siya'y tuwang-tuwa sa pagtutunggali ng espada at paglalakbay, kayo naman mas gugustuhin ng mahabang paglalakad sa gabi habang tinitigan ang paglubog ng araw. Anong punto mo? Ang punto ko ay paano kayo magkakasundong dalawa kung hindi nyo maunawaan ang isa't isa. Sa kasamaang palad, hindi madaling ilihis ang iyong puso kapag mahal nito ang isang tao. Naiintindihan ko yan. Sana ang pag-ibig ay parang pagkain. Kapag marami ay nakakaumay at nakakasawa. Ang mga himig ng mga musikero na naghaharana ay pumasok sa kwarto. Ito ang paborito ni Olive na tugtog. Kung ang musika ay pagkain ng pag-ibig, patugtugin mo ito. Siguro sisimulan ko nang hindi magustuhan ang tugtugin nito at kalimutan siya. Maganda, di ba? Ang pag-upo rito malapit sa apoy, pakikinig sa musika na may libro sa kamay. Gusto ko talaga to. Oo, gusto ko talaga ito. Marahil maganda kang kasama ko. Nag-umpisa ng magkaugnayan sina Orsino at Violet. May mga araw sila ay naglalakad-lakad para maglibang at sa ibang mga pagkakataon sila ay uupo sa harap na mainit na apoy habang mag-uusap tungkol sa kanilang mga paboritong may akda. Ngunit nag-aalala si Violet na niloloko niya ito. Isang araw, nagpa siya si Orsino na magkaroon ng sayawan at sumulat ng paanyaya kay Olive. Wala akong inasahan pero dalhin mo pa rin ito sa kanya. At si Cesario, hindi mo kailangan magtrabaho bukas ng gabi sa sayawan. Pwede siyang sumayaw sa tuwa. Ibig sabihin nito, pwede siyang dumalos sa sayawan bilang Violet. Kailangan bumili ako ng magandang damit para sa akin. Ibinigay niya ang imbitasyon kay Olive. Nandun ka ba? Hindi ako pupunta. Kung ganon, tinatanggihan ko ang imbitasyong ito. Ayos? Tara, labas tayo ngayon!
Hindi. Kasama si Olive sa hindi pagdalo. Ito'y magiging pagkakataon ko na gawing umibig sa akin si Orsino. Oh, Orsino! Cesario! Namumula ka! Dahil ba to sa akin? Sa huli, bumalik si Violet sa palasyo. Nakakapagod. Oyo. Inyong kamahalan? Oh, si Sario. Siya ba'y... kung ganun, ayos lang. Andyan ka naman. Pero, sabi mo, hindi na ako kailangan magtrabaho bukas. Tama. Dumalo ko sa sayawan at mag-enjoy. Gusto kitang makita roon. Gusto niyang magpakita ako sa sayawan bilang si Cesario. Magagawa ko ito. At sa gabi ng sayawan, nagpakita si Violet bilang Cesario. Inyong kamahalan, narito na ako. Oh, ikaw. Kukuha lang ako ng makakain. Paumanhin po. Nagmadaling lumayo si Violet at iniwan si Orsino na nag-iisa. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, Oh! nanlaki ang mga mata ni Orsino sa pagkamangha. Kumusta? Kilala na ba tayo? Oh, hindi. Hindi talaga. Ako si Violet, inyong kamahalan. Ako'y si Orniso. Haring Osri. Kailangan kong hanapin ang aking kaibigan na si Cesario. Ha? Babalik ako. Teka, hindi. Bakit kailangan niya si Cesario? Samantalang si Orsino ay desperadong naghahanap para kay Cesario, si Violet ay nagmamadaling magpalit. Cesario! Nandito ako. Saan ka ba galing? May nakilala akong napakagandang babae pero hindi ko siya kayang kausapin. Magpakatotoo ka lang. Di ko kaya. Tara na, andun lang siya. Ikaw, mauna ka na. Susunod ako sa'yo. At nagsimula si Violet na magmadaling magpalit sa pagitan ng kanyang tunay na sarili at sa kanyang pagkukunwari. Halos hindi makahabol sa pagkalito ni Orsino. Sa kabilang banda, nagpa siya si Olive na dumalo sa sayawan. Mas mabuti nang sabihin ka sa kanyang kamahalan ng malinaw na hindi ako interesado sa kanya. Nakasalubong siya ng isang tao. Ito'y si Sebastian. Cesario? Hindi. Paumanhin. Hindi, teka! Cesario! Okay. Saklolo? Cesario, teka! Makinig ka, Binibini. Hindi ako si Ha? Nagkambagaan sila ng tunay na Cesario. May iba pa akong kambal? Sebastian? Ano? Violet? 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 Kaya't lumabas ang katotohanan. Inalis ni Violet ang kanyang pagkukunwari at pinakinggan ng iba ang kanyang paliwanag. Kung ganon, wala talagang Cesario? Hay. Nga pala, kamahalan, hindi po ako interesado sa inyo kaya tigilan niyo na po ang pagpapadala ng mga sulat. Wow! Ugaling among babae. Ayos! Ikaw, sinungaling ka pa rin. Alam ko po na mali ang aking ginawa. Sana mapatawad niyo ako, kamahalan. Lubos na nasaktan at hindi sigurado si Orsino. Nakita ito ni Olive. Oh, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Totoo nagsinungaling siya sa kanyang pagkatao. Ngunit may mga manggagandang aspeto rin siya. Olive! Totoo yan. Sige, dahil sobrang nagsisisi ka, pinapatawad na kita. Pero naway makilala namin ang tunay na ikaw. Oo, wala nang kasinungalingan. Deal? Sige, salamat! Ngayon, malaya na si Violet na maging kanyang tunay na sarili. At habang nakikilala siya ni Orsino, siya ay lubos na nahulog sa pag-ibig kay Violet. Isang nakakagulat na araw, dumating ang hari ng Ambrose sa Illyria. Nakarinig siya ng balita tungkol sa pagkakakita ng mga kambal doon. Ama! Akala ko'y nasira ang barko nyo. Nasaan si Sebastian? Nandito ako, ama. Lahat ay nagulat nang makita si Olive at si Sebastian, magkahawak kamay. Ako'y may mahabang bakasyon at natagpuan ko rin ang isang espesyal na tao. Pag siniswerte ka nga talaga. Kailan to nangyari? Paano nangyari ito? Dumating ako upang iligtas ang aking dalawang anak. Ngunit mukhang mabuti naman kayo rito.
payagan niyo po kaming ikwento ang buong istorya. Ito ay talaga namang isang kakaibang kwento. Totoo nga iyon. Minsan, ang mga masasamang mga sitwasyon ay nagdadala sa atin ng mga bagay na nais natin. Ngunit tanging ang ating tunay na sarili lamang ang magdadala sa atin ng mga bagay na kinakailangan natin.